Fantasia. Sa pangalan pa lang, nakikiliti na at inililipad ang ating imahinasyon. Bakit nga naman hindi, gayong napakasalimuot ng ating mundong ginagalawan? Hindi po ba? Mabuti na lang at sa pamagitan ng telebisyon, gabi-gabi meron tayong mundong natatakasan. Patay siking, arastuhin, babayarin! Sawang-sawa na ba kayo sa ganitong mga realidad ng ating buhay at ng ating lipunan? Benyola! Benyola! Ang batikang aktor na si Pen Medina, pamilyar na mukha sa mga kilos protesta. Hindi niyo pa napaparin. Pero pagsapit ng Martes at Huwebes, siya man tumatakas. Iniiwan ang magulong mundo ng tao at pumapasok sa mundo ng telefantasya. Nararamdaman ko na nalalapit na ang pakikipagtuos natin sa mga diwata. Siya si Hagorn, leader ng mga Hathor, ang mga masasamang elemento ng Encantadia. Sumasali po kayo sa mga rally, tapos yung plot din ho ng Encantadia, parang nangyayari sa lipunan Oo, parang natin. mga politiko rin na nag-aagawan sa power at siyempre may kasamang ano na yun, mula. No? Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw pang tigilan yung gano'n, diba? Lahat naman tayo mamamatay sa mundo, bakit pa yun ang pinagtutuunan ng pansin? Hindi yung tulungan mo yung kapwa mo, mahalin mo yung kapwa mo. Tinatakasan ng telefantasya ang realidad. Wala na! Hindi makatotohanan ng mga eksena. Kahit pa nakakamangha ang set at ang mga special effects. Gagawang makalapit sa kanya dahil napapaligiran siya ng apoy. May magagawa pa ba tayo? Ang istorya, kathang-isip lang ng mga writer o ng mga may akda. Pero sa totoo lang, malapit ang pagkakahawig nito sa mga totoong pangyayari. Ito isang storya to ng isa kong kaibigan na tinext niya sa akin na nasa isa siyang corporate center sa Makati. So makay siyang ganyan, tapos nag-uusap yung dalawa ron sa elevator. Sabi, alam mo, mahina siyang leader she should resign or she should step down. So tingin siya, ako, pinag-uusapan nito si GMA during that time of the resignation. Nakikita siya ganun. Tapos bumaling yung isa, pero don't you think si Ibarro super cute? Encantadia pala pinag-uusapan. Hindi political situation. Oo nga, kasi yung storya sa lipunan nasa Encantadia. Oo, at that time na yon parang kinukutsa si Amihan na mahina siyang leader ni Perena, ganun-ganun yung nangyayari noon So naging reflective. Makatotohanan man o hindi, patok na patok ngayon ang mga telefantasya o mga palabas sa TV na fantasya ang tema. Niluma nito ang mga soap opera, nakikipagsabayan sa mga Korean novela. Nagsimula ang lahat sa mulawin. Lumipad ito ng husto. Hanggang sa dumating ang isa pang lumilipad ding nilalang, si Darna! At nagpatuloy ang paglipad ng imahinasyon ng mga manunulat. Hanggang sa makarating ito sa mundo ng Encantadia. Mas makatotohanan ang tema ng sugo. Pero lumilipad naman ang mga flying kicks at special stunts na itinuro ng mga martial arts experts na nagmula pa sa China. Lumipad din ang imahinasyon ng mga manunood. Natuwa ang mga bata. Darna! Si Amihan at si Danaya. Inutusan kita, brilyante ng hangin, tawagan mo ang aking kambal diwa. Batay sa isang survey kamakailan, lumalabas na numero 1 iniidolo ngayon ng mga bata ang mga bida ng mga telefantasya. Higit pa kaysa sa kanilang mga magulang at kanilang mga teacher. Si Rona, nagkakanta kuba sa paglalaba. May taguyod lang ang kanyang pamilya. May tuturing na ulirang ina. Pero kung tatanungin mo ang kanyang anak na si Cherry kung sino ang kanyang iniidolo, Si Danaya. Si Danaya. Sino sa tingin mo mas magaling? Si Danaya o yung nanay mo? Si Danaya po. Bakit? Kasi po siya po yung matapang kaysa po kay mama. Kasi iba naman ang paghanga nila doon.
kaysa sa yung mga totoong yung mga hindi artista. Nito ngang nagdaang Todos los Santos, paboritong costume sa mga Halloween parties ang sa mga telefantasya. Si Arnel, hindi feeling bida kundi kontrabida. Siya raw si Braguda, ang kalaban ni Darna. Ako ang reyna ng kadiliman. Sa tingin nyo, ano yung Braguda sa inyo? Yung pagkalaw, pag-project, number 1 projection. Si Michael, si Richard Gutierrez ang gustong tularan. Kayang-kaya rin daw niya ang mga fight scenes. Pinili ko si Miguel sa Sugo kasi yung iba bali talagang pa siya mag-play na Arnis. So sports ko rin po kaya engganyo rin po ako. Si Amihan. Ang Encantadia, merong Encantadix. Adik na adik daw sila sa programa. Kaya meron silang sariling website para dito. Pag sinabi na yung term na Encantadic, talagang all things Enca like merchandise, pati yung words na ginagamit like avisala, pasneya na-incorporate ko sa normal conversation sa ibang tao. Sa lahat makikita mo doon yung courage ng isang tao para maipaglaban yung gusto niya, yung pagiging loyal sa magkakapatid, yung pagmamahal sa kapatid, sa magulang, sa anak, sa kapwa mo, lahat na nandun. Sa New Era Elementary School, si Teacher Mirna, hango sa Encantadia ang leksyon niya sa kanyang mga estudyante. Kanino mo maiahalin tulad si Danaya? Sinong bayani? Pero si Arat, at saka sino pa yung isa? Oo, diba? All-hearted siya pagka nakipag? Kasi nasa nasa genre namin na pwede kami gumamit ng ganong Tagalog. Nung ginagawa namin yon, sabi ko, sige, tignan natin, baka ma-alienate yung mga audience, pero tignan natin, baka magustuhan nila kasi bagay na bagay eh. The next thing we know, it's schools that endorse the students to watch the show because of the Filipino. Hasta live Hagorn! Yun nga lang, ang ibang mga salita na madalas sambitin ng mga bida, gawa-gawa lang pala. Avisala, mahal na Reyna. Ano nga ba ibig sabihin ng Abisala? Hello, diba? Abisala, opo. Parang kumusta, hello. Ekorodio. Ekorodio, I love you. Ano ibig sabihin ng pasneya? Hayop. Animal. Animal? Ashti, Andy, Aldo, Uncle. Opo. Si Diana Zubiri, dating sexy star. Ngayon, mas kilala bilang Danaya, ang diwata ng lupa. Masasabi mo ba na somehow nabago yung career path mo dahil sa Encantadia? Opo, sobrang nagbago. Kasi parang naging wholesome na yung mga dating. This is very, very nice. I was very surprised. Si Ken, masugid na taga-subaybay ng programa. Kahit pa hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. Siya kasi taga-Malaysia. Hindi makakabuti ang pagpunta dito ng lalaking inilibig. Consultant si Ken sa isang kumpanya sa Makati. Nasusundan naman daw niya ang istorya kahit hindi siya marunong ng Tagalog. Ang kanyang ginagawa, isinusulat niya sa computer ang kanyang interpretasyon. Pagkatapos, isinasangguni ito sa ibang mga Encantadia fanatics. I wish my country could do something like that also. Hindi maikakailang itinaas ng mga telefantasya ang kalidad ng TV and film production sa Pilipinas. Masdan nyo ang paglipad ni Darna noon. Ibang-iba sa paglipad niya ngayon. Pero hindi gaanong nagugulo ang kanyang buhok. Bathala. Milyones ang ginastos para sa set ng Encantadia. Magkano nagastos dito sa set? Milyones. May 10 milyon? Collectively now, siguro mala-mala. Mga 10 milyon. Dati itong bodega ng tiles na ginawang set o soundstage kung tawagin. Materyales fuertes ang mga props. Ito yung upuan ni Inang Reyna. Feeling. Ang mga costumes, magara. Ano to? Gumagawa ka pa?
ko po for later. So instant, habang sinusuot yung iba, gumagawa ka pa ng bago. Mabigat pa itong mga to? Hindi, plastic lang siya. Hindi na siya kagaan. Lalagay mo dito. Tulugan. Para sa Starstruck Ultimate Survivor na si Jenilyn Mercado, ang papel niya bilang lira ng Encantadia ang kanyang biggest break. Ano masasabi mo na napasama ka sa Encantadia? Siyempre proud, sobrang proud. So far, ito yung pinakamalaking project na sabihin ko. Hindi biro ang ibinubuhos na pera, dugo at pawis para sa isang telefantasya. Bawat eksena, iniensayo ng husto. ID, okay na po ba? Out, ID. Hirap ang staff, pero halatang enjoy sila sa kanilang ginagawa. Pero hindi lahat natutuwa sa mga leksyong itinuturo ng ganitong mga programa. Nababahala si Professor Marlon De Luna, sociologist, na ang mga iniidolong bida ng mga bata ngayon, kathang isip lang, hindi totoo. Nakakabahala na kung ganito ang magiging inspirasyon ng mga bata sa hinaharap na imbis na yung mga Pilipino o ibang mga tao mula sa ibang bansa na mayroong magandang naidulot sa buhay natin sa kasalukuyan o nung nakaraan. Para naman sa TV critic na si Clodoaldo Del Mundo, escapist ang mga telefantasya. Itinatakas ng mga ito ang manunood, iniiwas sa problema, sa halip na harapin ito. Naghahanap ba ang manonood ng parang superhero or na makaluluta sa mga problema? Kahit sa liparan, partner tayo. Dapat din! Lipat tayo na! Lipat! Batay sa kasaysayan, sumisibol ang mga programang fantasya ang tema kapag mahirap ang buhay. Ang Darna halimbawa, nilikha pagkatapos ng World War II. Marahil bunga ng paghangad ng mga Pilipino noon para sa isang tagapagligtas. Hanggang ngayon, tagapagligtas pa rin ang papel ni Darna. At maging ng sugo at ng mga diwata ng Encantadia. Tanggalin mo ang special effects, ang magarang mga set, hanggang sa ang matira na lang ang istorya. Pare-pareho ang plot o tinutumbok ng kwento, ang laban ng kabutihan at ng kasamaan. Ang ending, palaging nananaig ang kabutihan. Buste mas de Encantadia! Buste mas de Encantadia! Kahit pa sa totoong buhay, hindi ito ang madalas na nangyayari.